Minsan, pinagalitan ako ng aking mga magulang dahil hindi ko sinunod yung mga gusto nila. Kaya, naisip ko, hilingin sa Diyos na sana'y wala na lang akong mga magulang para magawa ko ang lahat ng gusto ko nang walang nakikialam. Akala ko magiging madali ang lahat kapag wala akong mga magulang. Nung pumanaw ang aming ama, akala ko magiging masaya na ako. Pero hindi pala. Ilang araw lang ang lumipas, iniwan din kami ng aming inay at sumama sa ibang lalaki. Minsan, nakikita ko yung mga kapatid ko, nag-aabang sa may pintuan, umaasa na babalik pa ang aming inay. Lumipas ang ilang buwan, ni minsan hindi namin nakitang dumalaw ang aming inay. Kung ano-anong negosyo at trabaho ang pinasukan ko para mabuhay ko ang mga kapatid ko. Para sa akin, masyadong mabigat ang responsibilidad na iniwan sa akin. Dahil sa bigat nito, minsan nakakalimutan ko ng pahalagahan ang sarili ko. Dahil sa hirap ng aming buhay, minsan, kahit gabi na, ay naglalako pa rin ako. Nang makapasok ako sa isa pang trabahong inaplayan ko, akala ko magiging okay pa rin ang lahat. Nanahang, kay mo trabaho sa ko. Anak, sabot na sila ba niya? Hindi ba na maganahan ng kaon? Walang gila. Marto na kuhain mo mga manghod, Richel! Mga manghod ha! Richel! Wa naman tayo bugas. Mangutang na ka dito sa tindahan ha. Okay, nahutan tayo bugas para makapaniod to mo. Pakanay mo mga manghod ha. Ayaw sila kalimte. Sige na doon ako. May mga panahong gabi na ako nakaka-uwi galing trabaho at naaabutan ko yung kapatid kong umiiyak. Ngano magkalabi niya, kilak-kilak magka. Katasanti kay wa man nagdengag si Ate Itching. Di ba ginan mo nagpautangan mo bugas ato sa kanang tindahan? Bawti wa man siya kadag bugas. Haman mo ate. Richard! Mara na imong trabaho tibok adlaw, Richard. Ay mo mga igsoon gipang gatasan na wa nimo pakana. Wa man gani ka makahin ganang imong kwarto, Richard. Ansa man ka, Richard? Di ba gingnan man ka nga pangutang sa bugas ato sa atong silingan? Niadto nako. Jagiin ako sa tindera, di na tapo tangan. Kay ngano? Di mo kakaibaw mo bayad. Sige ka pangutang dadto, di kakaibaw mo bayad. Kami na mauwaw. Minsan, gusto kong tanungin yung kapatid ko. Bakit pa galit na galit siya sa akin? Gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung galit sa puso niya. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa akin palagi. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kapatid ko, mas pinipili ko na lang palagpasin ang lahat ng ito. Iniisip ko na lang, mas mabuting maghanap muna ako ng pagkain para sa mga kapatid ko. Ayo, te. Nagtatako, wala po ito. Kanang muhanjon ta ko tiba bisag isa ka salmon nga bugas. Aba ka jilim! Ano ba nang kadaboy lo, dari magajinahang kabong labaw putang kuan. Pwede
atras lain bay luday, maikag mapapuni mo day. Uy! Uuwi ako walang dala, pero hindi pwedeng ipakita sa mga kapatid ko na sinasaktan ako at nasasaktan ako. Ay, nakoy panday darhiday katong ahang sobra ganiya sa snack. Pasa kong plato. Dali, Richard. Ito nga na naman mga hilang. Pasensya na mo ha, kay moron siya na da. Ikaw date eh. Okay ra ko. Ay ko na ninyo. Importante ka mo. Minsan, kailangan ko magkunwaring busog para sa mga kapatid ko. Imbis na naman yung tubig lang kay para mabusog. Pangatog na mo ha. Ayaw mo kabala ka kay mangita ko pag-iugma para makakaroon ng luto. Akala ko, pinakamahirap kapag wala ka ng mga magulang. Pero hindi pala. Mas mahirap kapag mahirap ka. Minsan, natutulog na lang ako kahit walang laman ng aking tiyan. Nasanay na kami na may mga gabing hindi kami nakakakain ng kanin. Kaya madaling araw pa lang, gising na ang diwa ko. Maaga akong aalis ng bahay para makapaghanap ng pagkain. Alam ko hindi sapat ang pagkain na dadala ko. Pero mas mainam na rin. Basta't may makain ng mga kapatid ko. Hindi na importante kahit isang lata lang ng sardinas ang meron kami. Ang importante magkakaroon ng laman ng aming mga tiyan.
Kahit sardinas lang ang aming ulam, ay madalas pa rin kaming nag-uunahan. Pero hindi ibig sabihin na kapag nakakakain na kami, ay wala na kaming ibang problema. May isang pagkakataon na habang kumakain kami, ay napagsabihan ko ang aking kapatid tungkol sa kanyang mga kaibigan na para sa akin ay hindi magandang impluwensya sa kanya. Inakala ko may iintindihan niya ako. Nga naman di ay, mag-imo ni kaugalingan, oy. Mind your own business, Jilen. Mo na imo nakuha sa sige nimo og cellphone sige chat. Wisit, manday ka! Ha? Wisit ko? Pila-pila man imong tao nga, waman dani. Sa man siya, uy. Richard! Utro ha? Nasa wisit ko? Nasa hindi nga Richard? Hindi nga wisit ko? Layas ko! Sige, layas! Layas! Ayan na guli! Nang dahil sa napuno na ako sa mga pagsagot-sagot niya sa akin, ay napagbuhatan ko siya ng aking mga kamay. Kaya't buong akala ko, ay talagang gagawin niya ang paglalayas tulad ng sinabi niya. Uri, malagi ka. Abi kung mulayas ka. Naglagra ko sa barkada. Alisod. Naniyap ko na ka. Mana?
Ay, salamat. Maayong doon legit ang kwarta. Asaman! Ang dito ulit ang dalaga. Itching? Tayo mo sa Itching. Ikaw ang dito kakuha. Asan ang bayad sa kulimutiro? Maputuan ka dito. Nung umuwi ang kapatid ko, akala ko na-realize niya na tama ako. Pero iba pala ang hangarin niya. Naputulan kami ng kuryente. Kaya't kailangan ko na naman maghanap ng paraan para makaipon. Nakapaghanap ako ng ekstrang trabaho. Minsan tumutulong ako sa kakilala ko. Tumutulong akong magpatuyo ng buhok sa mga inaayusan niya. Minsan na may naglilinis ako sa paligid ng bahay ng mga pinsan ko. Binabayaran nila ako ng pera at yun ang mga iniipon ko. Pag wala naman akong trabaho, minsan may kumukontak sa akin para gumawa ako ng mga bulaklak at yun yung pagkakaabalahan ko. Minsan sa isang araw nakakatapos ako ng 30 piraso. Kapag natapos ko ito, agad ko naman itong ihahatid sa mga nagpapagawa nito. Kayo! Ma'am, dari mo order, ma'am. Salamat. Same, oh playlist. I give the oranges. I give nothing Day, open the door. isuwain na na ninjong kurente. Nakabayad naman. Para bate. Wala na yatang masasaya pa pag nakita mo mga kapatid mo masaya. Bayad ko sa utang, te. Dahil sumobra yung naipon kong pera, ay nakapagbayad din ako ng utang namin sa may tindahan. Salamat. Salamat, te, ha. Ilang araw lang ang lumipas, umuwi din ang kapatid ko. Puno ng pasa
ang kanyang mukha nang dahil na malasing siya ay iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. At nasabi ko sa sarili ko na tama nga ang hinala ko. Hindi magandang ehemplo para sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Gustuhin ko magalit sa kanya, hindi ko magawa dahil sa sitwasyon niya. Mas pinili kong patawarin siya at tulungan siyang makalimutan ang nangyari sa kanya. Sa mga panahong din yun, nasabi niya sa akin kung bakit napuno ng galit ang puso niya. May mga panahon palang napapahiya siya at hindi niya kayang sabihin sa akin. Te, muutang sa kuno si ate og bugas. Sabi na kinakihan ay, magsige na natang pangutang, tanawa inyong lista, pero kaya nang daghana kataas, ana, oh? Kaya ba bakag pilay ko, ana na, total na, 1,349. Di sa ko pa utang. Noong mga panahong pinapagalitan ko siya dahil akala ko wala siyang ginawa, ay napapahiya din pala siya. Naisip ko noong mga panahong yun, hindi lang pala pagiging kapatid ang dapat kong binigay sa kanya. Dapat pala naging kaibigan din ako. Lumipas ang ilang araw, akala ko kapatid ko lang ang babalik sa amin. Habang unti-unti nagiging okay ang kapatid ko, bumalik yung mama namin na inakala kong hindi ko kayang patawarin. Akala ko, puro galit na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya pala ako nabalot ng galit dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kanang mabuntay. Kanang kami bahala ni patanam sa mga bata na yan. Kay unak-unak ba niya? Ilang araw pa lumipas, tinawagan ako ng punong barangay namin. Inutusan niya akong tulungan yung mga bata para magtanim ng mga puno. Pumayag naman ako dahil kasama ko yung mga kapatid ko at parang kailangan din nila ito. Lalong-lalo na yung isa kong kapatid para maging okay siya. Tay, mahoro ko tay, mahal ko na. Sige ka, amping ka. Baan mga, sige. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan ko napatawad ang aming ina. Naiintindihan ko kung bakit niya yun nagawa dahil sa takot niya na baka hindi na niya magampanan ang pagiging ina niya. Minsan pala, kahit paulit-ulit kang saktan ng mga taong minamahal mo, kung talagang totoo yung pagmamahal mo,
ay mapapatawad at mapapatawad mo pa rin sila. Nagpapasalamat na lang din ako sa Diyos dun sa mga paghihirap na naranasan ko sa buhay. Dahil dun, binibigyan ulit ako ng lakas para harapin ang buhay. Sabi nga nila, ang totoong nagpapatawad, yung kaya mo sabihin na nagpapasalamat ka sa Kanya sa mga paghihirap na naranasan mo. At kayang-kaya kong sabihin sa mama ko yun dahil alam ko sa sarili ko na napatawad ko na siya.